Ngayon po ay pag-uusapan natin about sa feminism, and kasama ko po si Miss Chai, our former president ng SSC at kasalukuyang nasa posisyon na rin bilang executive vice president. And isa rin po siya president sa FSQ. So, eto po, tungkol sa wika at pananaw sa kababaihan, alam naman natin na malaki ang epekto ng paraan ng pagsasalita at paggamit ng wika sa kung paano tinitingnan ng lipunan ng mga babae. Sa tingin niyo po, paano nakaka-apekto ang wika sa kung paano tinitingnan o tinatrato ang mga kababaihan niyo? For me kasi meron sa kababaihan yung social construct na dapat pag babae ka is mahimik ka, tapos either tahimik ka lang or yung opinion mo is minsan nandyan lang sa gilid. Pero me as a student leader, I don't think, naniniwala ko sa ganong social construct natin na ang kababaihan ay dapat sumusunod lang sa mga kalalakihan. For me, as a woman, dapat may sarili kang boses na para may parating mo kung ano man yung advokasya mo at kung ano yung gusto mo bilang leader estudyante sa atin. Kaya sa akin, ang paggamit ng ating wika, particular na pati na rin ang ating boses, ay pinaka-ating kailangan upang maparating kung ano man yung mga gusto nating mangyari. That's right. And second context po is about sa representation ng kababaihan. Mapapansin natin sa media at sa mga professional field, minsan may mga stereotypes. And ano pong masasabi niyo dito? Para po sa inyo, sa inyong karanasan as a president at sa paligid niyo, sa tingin niyo ba ay sapat o tama ang representation ng mga babae na yun? Bakit o bakit hindi? For sa akin, sa tingin ko, we need to still break the stereotypes. Kasi kahit although madami na tayong mga leader or madami na tayong representasyon sa mga kababaihan, may kulang pa rin or still may social construct pa rin sa mga kababaihan na naglilimit sa kanila para abutin kung ano man yung mga goal nila in life. Kaya yun yung parang goal na rin akin personally as a woman. Yung goal ko na rin to remove all those social construct na to prove na hindi ako babae lang, kundi babae ako na may kakayahan na gawin kung ano man yung kaya ng ibang tao. Last po. About sa profession and experiences as a woman, maraming babae ngayon ang nagtatagumpay sa iba't ibang larangan. Pero may mga hamon pa rin silang hinaharap. Ano po yung personally, yung hamon o pagsubok na naranasan nyo bilang babae sa inyong trabaho as a student leader and sa komunidad? Paano nyo po ito hinarap at nalampasan? Yung parang ang pinaka kasi sa atin is kapag babaeng leader ka, usually ang sinasabi sa'yo is emotional ka, lahat ng decision mo is towards emotion na iyakin ka, ganun. Pero for me, hindi yun yung nag-hinder sa'yo as a babae kasi parang sa tingin ko yun ay magiging strength mo to weigh things. Kumbaga yung emotion mo na yun is yun yung empathy mo sa mga kapwa mo estudyante. Bilang babae, meron nga yung sinasabi nilang motherly love na kung saan very empathetic sila, and with that, yung decision making mo is towards hindi lang sa pagiging tama, kundi pagiging mabait din. Okay. That's all, and thank you for listening to the interview together with our former president, Ms. Chai Ansan. Thank you so much po.